Rolly Ratas para sa atong major topic for tonight. Bro, take it away. Wow. May pagpiliin na itong tanan. Salamat, Brad Jimmy, sa imong pag-facilitate sa itong Bible study. Salamat, Brad Nimio, sa imong minor topic. Ikaw ba yung minor, bro? Bro, lahi lagi itong ilista. Ikaw ito. Okay, so ang topic na giasign ako bahin sa pagkapare. Okay, or din sa pagkapare. Naka-8 anak na din. Ay, nagana na bro. Player na bro. Gusto na mo lagi. Ito pilihan. Pilihan. Okay. Orden sa pagkapare. So, magkadungog tagpare, di so tanong na o born again, di ba? Kaya kung na ko kag pastor, ang imong manunaan kay laing relihiyon man. Di ba? Kaya kita ba, mga Katoliko sa Pilipinas, wata maanad na kanungog kag pastor, pare atong nahuna o sa Katoliko, kanungog kag pastor, ang imong musul sa imong nahuna, dili Katoliko, born again, baptist ba? O gari po ka sa Iglesia ni Cristo, ang ila ministro. Matod pa ni Brad JC, mini nga ministro. O gari ka sa dating daan, brother na ila, kapatid na Eli, kapatid na Mel. O gari po ka sa saksi ni Jehovah, elder. O Bisaya pa, ansiano. O gari ka sa kining Mormons, napoy ilang pare, napoy ilang elder, napoy ilang apostle, living apostle. O gari po ka sa kaning, asa na kanang bitaw, mga kanang pastor na kanang Pentecostal bitaw. Apostle po ihangan ang iyang title. So, kita Katoliko, naandan yun nato ang atong mga leader tawgon o pare. Okay, so unsa magiging pare o unsa may papel ng pare? Ang pagkapare karaan na ni nga tulumanon, no? Kung natong tan-awon ang meaning sa pare yun, ang trabaho gyud sa pare lahi sa kaning maestro o magtutudlo. Kaya panalitan o usa ka panday, ang trabaho nimo magpanday, maghimog mga bay, mga muebles, o doktor imong main nga trabaho pagtambal. Ang pare, ang main nga trabaho niya dili pagtudlo. Ang primero o numero 1 yun nga job description sa pare is paghalad o to sacrifice. To sacrifice or to offer. Paghalad. So, naghalad siya, dili lang para sa iyang kaugalingon, kundi para sa mga tao nga iyang gisakupan. No? So, ang trabaho sa pare, mupataliwala sa katawhan o sa Dios. Sa Hebreo 5:1, matod pa, ang pare maghalad alang sa kapasayloan sa mga sala, dili lang sa iyang kaugalingon, kundi usab sa katawhan. So, ang pare, kay nagpatunga man siya, pwede na ito matawag o mediator. Tigpataliwala, mediator. Ngano naamay mo pataliwa? Ang rason kay ang Dios ug ang tao na ay gap. No, so kay bawat sa istorya nga sa pagbuhat sa Dios sa tao, ang tao way sa, no? Sa Genesis 1:31,
ang tanang gibuhat sa Dios maayo. Tanan maayo. Wa magbuhat ang Ginoo dautan. Kasi mo tanan mo, kana di Satanas, di ba di Ginoo man kabuhat ana. So nagbuhat ang Ginoo dautan. Ang tubag, ang mga yawa, sawa pa sila makasa, maayo na sila. Pag unang pagbuhat sa Ginoo nila, maayo na sila tanan. Nya miabot ang panahon nga gitestingan sa Ginoo, yang testing ato ipakita, wapay kalibutan ha, nagama ang Ginoo mga anghel. Unya wa pa po pasudlag langit. Asang lugar wa ta kay bao. Basta kay kining langit daghan na nag-ang-ang, di ba? O tan-aw nimo ang Biblia 2 Corinto 12 2 to 4 natud pa sa Pablo. Dunay usa ka tawo 13 na katuig ang nilabay. Ida sa ikatulong langit ngadto sa paraiso. So ikatulo, di ka mahihap og ikatulo og way una ikaduha. So pasabot nga daghan og level ni langit. So ang koy anan sa Ginoo kanang paraiso mao nang ikatulong langit. Katong mga anghel nga gibuhat sa Ginoo wa to ipasud sa ikatulong langit kanang paradise. Kanang atong puy-an pohon og may langita. Wa pa ipasud. Wa ko diri sa kalibutan. Dito sa kawanangan amo tuga sa dapit. Kilid baghato sa Jupiter. Warto ba asa Andromeda kanang galaxy ba? Wa ta hibaw asa. Basta kay dili paraiso. Ya, ipakita sila vision. Sa vision ang anak sa Dios nagpakatao. Unya, porma niya tao. Nya ningon na Ginoo, ang tanang anghel kinahanglan mo simba niya. Nana sa Hebreo 1:5, tanang anghel kinahanglan mo simba niya. Nya kay kung tan-aw Lucifer kay uy tao man ni. Ubos pa man ni nato. Ano man, kay na may matter man, basta na kay matter, mao na mo limit sa imong lihok. Kay ang matter meaning butang ba material. Na kay matter kung naa ka dire, wa ka dito, kay nagapos maga sa imong ulo dire. Pero espiritu ka, di ka mapriso sa matter. So ang tao kay naay matter, ubos sa anghel, kay anghel pure spirit. Yung nasanas, uy, ubos ko manin na to. Kala mo simba matani. Sa Hebreo 2:6, ang anghel ubos sa tao. So, para din ang tao ubos sa anghel. Iyon ang yawa, si Satanas ningon, non serviam. Dili ko mo alagad. Jeremias 2:19. Di ko mo alagad. Nya sa nito po, kay di man sa alagad. Ikatulong bahin sa tanang anghel, 1/3 sa mga bituon sa langit nakahig sa ikog sa dragon. Nakahig sa ikog sa dragon. Nasa Revelation chapter 12 verse na marag 4 na siguro na. So verse 4. Nakahig so katong 1/3 sa mga anghel na misunod ni Satanas nga di magpaubos, di mo simba sa anak sa Dios nga nahimong tao diha sa vision. Naigo sila sa garbo. Mao to nga naggarbuso man sila, wa kapasar. So gibalibag sila gikan sa kahitasan, asa magibalibag diri sa yuta. Mao lang mabasa nato sa Isaias. Nagira pa. Diya ko gira. Di man mo na makas ang balibag. Nagira pa po to. Sokol mo ng mga kontrabida. Pag sokol, pildim sila kay ang di ba kaning mga anghel kay ranggo-ranggo, ang kinaubsang ranggo, angel, kaduha archangel. Si Michael, sa Miguel, archangel siya, sikan pero na siya sa kinaubsang. Kunya kay dipinsa man siya sa Ginoo, sukol na siya Lucifer. Si Lucifer kay Seraphim, kinatasan na ng ranggo ng Seraphim. Seraphim, thrones. Nalipat ko sa order, thrones, dominions, principalities, powers, virtues, nalimot ko kasi in order na basta kay mo na archangel, angel. Mao to si San Miguel ningon siya na kinsa man ka mo alagad sa Dios, kinsa isama sa Dios, who is like God. Kanang ngalan nga
Michael o Miguel. Ang meaning ana, who is like God. Ang ganyan sa Miguel. So nabalibag ang yawa. Mga nang matod pa sa Isayas, miingon ka sa imong kasing-kasing, musaka ako sa kahitasan sa langit o makigtupong sa Dios. Busa gibalibag ka sa kahilanman sa impyerno. Mo nang nabalibag ang yawa niya. Natural, kaning impyerno kay siyang to karanggo. Ang mga high ranking na priso sa impyerno, ang mga bukod-bukod nga yawa na sa engine aring ubos, makasuggawa sa impyerno. Mao nang makasuri-suri sila sa kalibutan. Oh. Unya kini makasuri-suri sa kalibutan, ang tuyo ana manungkob sa tao. So, 1 Pedro, manang yun si San Pedro pagbantay kay ang yawa naglibot-libot sa kalibutan, ngitag tukunon. Kung saan pagtukob, mga lihok sa yawa, ang panintal, kung katong upat ka pagpangdaot sa yawa. Oppression, possession, infestation, o possession. So, mga na istorya diha. Karon, ang naay sa pa makasa ang yawa, maayo ang tanan. Pero nakasa man ang tao. Pagkasa sa tao, ang tao ang Dios na buwag. Na? Isaiah 59 verse 2. Nahimulag ang Dios sa tao, ang tao sa Dios. Sa kahintang sa tao na naglunang siya sa sala, muampo siya sa Ginoo, di siya dunggon. Pagbanguntan 3:44, matod pa Ginoo, giputos nimo ang imong kaugalingon o bagang panganon, na ang among pagampo dili makalahos kanimo tungod sa sala. So naigap ang tao ug ang Dios. Unsay nakaangin sa gap? Sala. So aron makonek ang tao ug ang Dios madugtong, dapat bayran ang sala. Mana sa daang testamento, doon na yung tao nga mubayad sa sala sa katawhan. O mao niya, pare. Nya sa daang testamento, ang pagbayad sa sala, sigon sa sugo sa Ginoo. So, kung basa ka sa Biblia, kanang Leviticus, chapter 1, ato sa chapter 5, naadiha ang klase-klase nga alad. Ay bayad sa sala, ay alang sa kalinaw, pasalamat, no? Halad sa kanang pagpasalamat sa bagong nga mga ani, nana. So, ang Ginoo nagbuot nga sa daang tugon, ang dugo sa karniro mao'y makahuga sa sala. Mao nang maghalad ang pare buntag alas 9, alas 3 sa pales. So, wala gito nga sa templo kay mao ni templo aerial view. Natas babaw. Mao ni ang Holy of Holies. Labing balaang dapit kini kortina ni. Kaning dakong kortina mao ni ang nag-isik pagkamatay ni Kristo sa cross. Nya dire ay lamisa ani na 12 ka pan. Simbolo sa 12 ka tribo sa Israel. Kada Sabado ilisan. Unya naa dire ang kaning nay altar ani nga anha ihalad ang karniro. Nya sauron tong dugo, ang dugo o kada adlaw man isableg ipadagay der dito sa suba sa Kidron. Nay kana na laho suba. Kanang suba hugaw baho. So kada adlaw na buntag og hapon. Kay ngano man ang tao makasama kada adlaw. So aron dili sila silutan tibok Israel sa Ginoo, magbayad ang pari sa mga tao. Ug sa usa ka tuig kanang gitawag Yom Kippur, Day of Atonement, sa pizza na kuan murag pizza Nisan 14 siguro na o dili sorry dili Nisan 14 ari na sa basta kay ugari sa Gregorian mga September 24 dapit ato ang kalendar Day of Atonement. Ang high priest mag-ihaw sa ron ang dugo, musuod siya sa lahos aning kurtina, tas aron man isudlon sa usa ka tuig. Ang dugo iya isablik dire.
na may kondere katong art of the covenant katong kahon ko ang isudlan sa 10 commandments niya na apoy rebulto sa anghel ani duha ka anghel gubulawan sa bligan ang tunga kay kanang tunga ingon man ang Ginoo maglingkod ko tunga sa duha ka kerubin so ang Ginoo na diha unya na diri sa kawas sa kaban katong linukot nga basahon Torah Asang Ginoo lapitan bro. tunga sa duha ka anghel unya kanang Torah mao na ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Di man usa ka libro. Usa na linungkot pa. Scroll. Naadihan na sabligan na kay ang purpose na sabligan kining tunga sa duha ka anghel mo ni gitawag mercy seat. Sabligan na aron maluoy ang Ginoo sa mga tao, mercy seat ana ang kaluoy gikan. Sabligan ang balaod kay mao ni ang gilapas sa katawhan. Unya sabligan igawa sa pare sabligan niya mga tao aron mapasaylo ang ilang mga sala. O sa sablig bro, Dugo sa kanang ihaw nga pananap. So, mo na yung process sa unang panahon. Pare ang muhimo anak. Now, tanang mga Hudiyo, tanang Israelita, pare silang tanan. Pare silang tanan. Nasa Exodus 19 verse 6, silang tanan pare sa Dios. Pero, bisan silang tanan pare, dili silang tanan allowed ng mga sakripisyo o karnero diha sa templo. Nagpili ang Ginoo og specific ng mga tao. 12 na katribo. Diba? Tribo ni Huda, Benjamin, Ruben, na. Ang tribo ni Levi, mauray kuhaan sa pare. Dili po tanang pamilya, kaya sa katribo daghang ng pamilya. Dili tanang pamilya kuhaan ang mo pare. Usa ka pamilya. Kanang pamilya ni Aaron o Aaron. Kamagwangan high priest, mga manghod, pare. So, mabasa nato na sa Exodo 19:22. So, ako lang ipasabot nga, kining tanang Israelita, pare sila, mali gitawag common priesthood. Common priesthood. So, CP, common priesthood. Pero taliwa sa tanang Israelita, gikan sa tribo ni Levi, sa pamilya ni Aaron, pilion ang mga pare nga ordinahan. Ordinahan. Mao na gitawag og ministerial priesthood. Okay? Naana na sa daang tugon. Gani, imong basahon na Exodo 28, versikulo 1. Patahian pa magani nagsutana. Og naay mga detalye ang sutana ana. So dili ang sinina sa pare, may lang dinhi mga pare ni. Dili ni ordinaryong tao. So, ma-distinguish yun ang ministerial priest sa common priest. Pare bro, dili ka pa pare. Dili, pare-pare. Pare ito ng tinuod. Okay. Kisa may tigiris na sa Iridano. Brother, sabagay sa tigiris na anama, bro. Okay. Board member. Highly elected. Okay. So, mo na trabaho sa pare, maghalad kada adlaw. Okay, na-follow ninyo? Okay. Okay na. Okay, thank you. Karon, ang Ginoo, matingata kay, yun ang Ginoo sa Jeremias 31:31 na, maghimo ako bagong kasabutan sa umabot. Kay na may bago ang daan matapos. So, masabot na to nga katong relihiyon sa Israel na naay pare, naay mga sakripisyo kato bang ihalad mga kanero, naay panahon nga matapos na. So, na kung may bagong kasabutan, so, naay bagong relihiyon nga ipuli sa relihiyon sa Israel. Okay. Huwag kung mahinga na Ginoo kanus-ah. Huwag mahinga na kanus-ah. Pero maabot ng lawa na magpuli o kasabutan ang daan pulihan sa bag-o. Karon ang katumanan na naa sa New Testament. Pag-abot sa New Testament, iyon sa Pablo, nasa Hebreo 10, 4 sa 5. Ang Ginoo dili na mudawat sa halad sa turong baka o kanding aron mapasaylo ang sala sa mga tao. Na misumpay siya na inahanglan ang halad ang lawas sa iyang
anak. So, hingabot yun ang panahon na kung sa kuwan pa giluod na ang Ginoo sa mga halad nga karnero o mga mananap, nangita siya putli o himpit nga halad. Ya, matod pa sa versikulo 5, ingon ang Ginoo si Kristo, Amahan, giandaman mo ako usa ka lawas. So ang lawas ni Kristo, yung lawas o dugo, mauna gipangayo sa Dios Amahan nga bayad sa sala sa kalibutan. Dili lang sala sa Israel, sala sa tibuok kalibutan. Kay si Kristo, Juan 4:42, manluluwas man siya sa tibuok kalibutan, dili ra kay sa Israel. Okay. Mao na karon na pag-abot sa New Testament, si Kristo naghalad sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Unsay gipangayo nga halad? Lawas ni Kristo. Kisay gahalad ni Kristo? Siya ra pod. Mao nang si Kristo, siya ang pangulong pare. Unya iyang halad dili kamiro kung dili ang iyang kaugalingon. Mao nang sa Hebreo 3:1, doon na tayo pangulong pare nga mao si Kristo. Unya kay gihalad na niya ang iyang kaugalingon, siya usab ang biktima. Sa una ay pare ang biktima kamiro. Sa New Testament, ang pare si Kristo, ang biktima iya pong kaugalingon. Yang gihalad niya dito sa Kalbaryo, dito sa Dios Amahan. Unya kay mao lagi matud pa sa Hebreo 7:17, giingon man diha nga pare kahantod sa kahanturan sa laray ni Melkisedek. So si Kristo hangtod sa kahanturan ang iyang buhat sa pagkapare. So di matapos iyang trabaho ba sa trabahoon. Nya pangutana, kano sa kapila man namatay si Kristo? Kasara. Ang pangutana ani karon, unsa may gihalad ni Kristo? Unsa may iyang gihalad nga makaingon ta nga pare gihapon siya hangtod sa kanturan nga wa man siya magpalansang kada adlaw. Misa. Mao na nga sa wa pa siya malansang sa krus sa Biyernes Santo, anang gabi sa Huwebes Santo, ang iyang trabaho sa pagkapare, ang paghalad sa kaugalingon, gihimo niyang sakramento. Mao na pinagi sa dagway sa pan o bino. Yun sa nato pagkahibaw mahalad to. Kabantay mo sa globo, ingon sa tondo, ingon ang Ginoo, hari ka ay pare ka hangtod sa kanturan sa laray ni Melkisedek. Nya kani si Melkisedek kay sa iyang pagkapare, di man karniro iyang gihalad. Sa Genesis 14:18, naghalad si Melkisedek pan o bino. So pag ingon pa nga pare ka hangtod sa kahanturan sa laray ni Melkisedek, maghalad kag pan o bino sama ni Melkisedek o gihimo na ni Kristo sa katapusan panihapon. Nya karon kay ningon man ang Dios Amahan nga di man siya modawat og halad gawas sa lawas sa iyang anak. So unsa may choice ni Kristo? Ang pan himuon niya lawas, ang bino himuon nga iyang dugo. Kay og di na kanang pan, og di na mahimong lawas ni Kristo, ang bino di mahimong dugo, di na dawaton sa Dios Amahan. Nagets ninyo? Mao na nga pag katapusan panihapon ba, yun si Kristo, kini akong lawas, kini ang kalis sa akong dugo. Okay. Karon, kay si Kristo, musaka na maglangit. Musaka na maglangit. Nya, inisaka niya sa langit. Kinsa na may muhalad sa kalibutan? Kita may makasa. Ang tana ko, human malansang si Kristo sa cross, ni hunong magpakasa ang mga tao? Wala, kada adlaw magdita kasa. Bisan ang mataron, na? Proverbio 24:16. Bisan ang mataron, makasala kapito sa usa ka adlaw, ug mubangon gihapon siya. So ang tao makasala kada adlaw, so kinahanglan na ay halad nga ibilin sa kalibutan aron mapasaylo ang sala sa mga tao, makadawat sila grasya. Unya karon kay si Kristo mosaka og langit. So naa siya gisugo. Kisa pa yang gisugo? Ang mga apostoles. Awan Lucas 22:19.
buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Kining pagsakripisyo buhatan ni sa mga naghandom nako. Mo na karon, kining 22:19 pag ingon buhatan ninyo kini, ang buhat kay to sacrifice man. Meaning mo halal. Ya, kinsa may trabaho mo sacrifice, pare. Trabaho mo na sa pare, di ba? So pag ingon ni Kristo sa apostoles, buhatan ni. Anang orasa, iyang gihimong pare ang mga apostoles. Mao na matud pa sa Council of Trent, ang Lucas 22:19, this was the moment that Christ instituted the holy orders. Gihimo silang pare. Kaya di sila mahimong pare, niya pahalaron illegal recruitment. Why lisensya? Ihimo silang pare. Okay, sulpot. Karon kay napari naman ang mga apostoles, dili lang kay pare kapuno sa pagkapare. Unsa may pasabot na? Fullness of the priesthood. Kay ba mo asa ang fullness of the priesthood? Naa sa obispo. Ang sa pare, partial na, ang fullness naa sa obispo. Nya gyud sa mato kay ba nga apostoles obispo sa buhat 1:20 yung sa Pedro. Sa pagka-obispo ni Judas, lain ang papulihan. Obispo ni apostoles na to sa Judas. Ya sa pagka-obispo ni Judas, lain ang papulihan. Bisan din mamatay ang apostoles, ang iyang otoridad magpabilin. Pero mapasa na sa laing tao. So lain, bisa magipuli ni Judas, si Matias. Mauna nga, pagkamatay ni San Pedro, namatay na sa Roma, ang nipuli nga ni Lid sa Roma, mo inahimo Santo Papa, nisunod sa iyang otoridad. Mao po na mga obispo, ordinar sila, ang ilang otoridad mapasa kay bisan o mamatay ang tag-iya, mapasa man sa laing tao. Manan, sukat ito mga obispo, mga apostoles kay obispo man, so mamatay man sila, kinanglan man magpadayon ang pagkapare, aron magpadayon ang halad, so kinanglan sila mo ordinar. Manan, mabasa man nato ani bishop. Ano na ito basa sa King James kay aron di kasukol ang relihiyon kay ilang ng Bible of his bishopric let another take. Duway reigns po. So, arin ka sa buhat 20:28, ilahan niya pong Biblia, matod pa, God has made them bishops to oversee the church of God. Ang Diyos naghimo nilang obispo aron maglantaw sa simbahan sa Diyos. Obispo. Unya nga pa doon, ilahan niya pong Bible na itong ganito, aron di kalikay. 3:1, King James yapon. Ang nagtinguha sa pagka-obispo, kana ang maayong buhat. Obispo lagi po, obispo. Obispo lagi. Pero kining obispo, ordinar na. Asa mabasa ng ordinar? Mabasa na to. Buhat 13:1 nga to sa 3. Matod pa. Si Pablo, si Bernabe, namandong sa ilang kamot. So pasabot na to, nang ordinar sila. Sa Tito 1:5, sa nindot kaya pagkasulti sa King James, sa Duway Reigns, Titus 1:5. Gisugo ko ikaw aron pag-ordinar o kaparian sa matag lungsod. Sa English I commanded thee to ordain priests in every city. Priest yun ang gigamit. Amen. So nanay pare, nanay obispo. Ari na po tasal. Kining pare, dapat ay 1 Timoteo 4, nang-ordinar sila mga kaparian. 1 Timoteo 4:14. Kanang priest o presbyter, mauna na ha? Priest o presbyter. Pero mababagta ng happy presbyterial ordination or priestly ba? Sacerdotal, parihara na. Sinunod ba ng tulo? Kaya kanang sacerdos, ika na sa sacerdos, praise may meaning Latin, sacerdos. Sa Spanish pa, sacerdote.
Pare ang sacerdote, ang Spanish na sa pare. Parehara na, synonym na ng tulo. Unya, ang diakono, 1 Timoteo 3:8. Matag pa, nagpandong siya, nagpilig mga diakono. So, na yung diakono, 1 Timoteo 3:8. So, makita na to sa New Testament, sacerdotes. Sa New Testament, tulo ka tulo ka degree kining orden sa pagkapare. Ang highest, bispo, ikaduha, pare, ang ubos, diakono. Manang kining sa nanas katekism, CCC 1554. 3 degrees of holy orders, bispo, pare, diakono. Manang kanang obispo sa Greek ana episkopos o plural pulihin ang s o ay episkopoi. Mana bishop, it means overseer. So magtatanaw, overseer ba? O sa kuan pa supervisor. Unya ang pare is nakalimot ko sa presbyteros sorry. Presbyteros. Okay, mana priest. Okay. Mana elder. Maura na sa elder ko. Elder. Kunya, ugari po ka sa mana dili kita musupak ka ng mga elder kay applicable na sa atong pare, presbyter, elder, okay. Kanang diakonos. Diakonos mana ang deacon. Nya meaning sa deacon, minister. Or synonym sa servant. Mana? Ministro. Okay, robot ang ministro. Ay. Ha? So, kanang pastor, okay, nag-apunta sa pastor. Kaya meaning sa pastor kay shepherd man. Pastor meaning shepherd. Magbalantay. Shepherd. Dili na shepherd ha. Bisag PH na P ang basa na. So, shepherd. Manang, tanang pare nga naa sa parokya, kada parokya, pastor na. Kay shepherd mo na. Mubasa mo sa Catechism, okay, Catechism of the Council of Trent. Kanang Catechism of Trent 1570. Klaro mo na ng anti-protestant na. O mas gaan pa basahon ng bagong Catechism ron. Pero kanang Catechism of the Council of Trent, bangis na batok sa protestante. Pero sa may gisulti na, let the pastor in every parish celebrate the Holy Mass. Pastor lagi. Pero wala lagi na. Matamaanan doon mo nakadaot na to matamaanan. Pero magananan na naman sa para sa Amerika, ang maanan sila ang ilang pare, who is your pastor? Ang ilang ipasab kita ani kisa ba yung pastor? Si pastor, Katolik ko. So, shepherd ba? Kita ay kaniro na. Kita Salmo 79:13. Ang katawhan sa Dios karniro sa iyang panon. Kita karniro ta. So, ang leader na to, magbalantay pastor. Okay, nasabtan ba? Wala na, Biblia na. Balik pastor o diakono. Kini may atong baruganan. Tanang pare, pastor. Pero dili tanang pastor, pare. Ha? Mao niya, log ka ng pastor nga dili, pare. Ano man? Tungod kay, sa New Testament, tanawan New Testament, tanang binunyagan, kitang tanang binunyagan, pare ang tanan. 1 Pedro 2:5. Mao niya, common priesthood. Common priesthood sa Bagong Testamento. Kitang binunyagan, pare ita. Kung pare ita, Brad, ang pangutana, kaya ang trabaho sa pare paghalad ba? Kung sa may atong ihalad? Iba mo kung sa atong ihalad? Ang atong tulog kati, time, talent, treasure, ihalad sa Ginoo, pinagi sa pag-alagad sa atong isikataw. Atong mga pag-ampo, ihalad sa Ginoo, mo na itong common offering. Pero, bisan pare, dapat na, gihampoy, gipili ang Ginoo, nga gikan sa mga binunyagan, iyang gihimong mga ministerial
priests. Manang sa gipadayag 1:5 o gipadayag 5:10, gihimo silang mga pari o mag-alagad sa kalibutan, magdumala sa katawhan. Maghari sila. So na mga pari taliwa nato na maghari, mag-alagad nato mga tao. O na mga ministerial priests. Ministerial priests. Okay. Si San Pablo, apostol na to. 1 Corinto 9:2 ako, apostol ko na San Pablo. Pero sa iyo pag-apostol, ano siya? Roma 15:16. Nag-alagad ako isip pare sa Diyos. So ang apostol pare, di lang kay pare, kapuno sa pagkapare, mao nang nahimo siyang obispo sab siya. Galing sa prof na obispo si San Pablo. Nasa 2 Timoteo 1:6. Yang ina Timoteo, sa pagpandong nako sa akong kamot diha kanimo ang pingi ang gasa sa Dios. So giordinahan niya si Timoteo. 2 Pedro 1:6. Niya iya pag gibaharan si Timoteo na ikaw Timoteo kay otro ra ba kang obispo, adto ti patakag pandong sa imong kamot. 1 Timoteo 5:22. Meaning ayo patakag ordinar. Kay base o pagka-ordinar kag pakno, ikaw ano bang Ginoo. Wala gisulti niya. 1 Timoteo 5:22. Mo tay meaning bro wali ka kabasag pakno ha. Amo ra nang gi-interpret. Ayaw pagdali-dali o ordinar kay makaambil ka sa tao nga imong giordinahan apan dili takos mo nang tinga ka nga si reklamo gamay ra pare pero ngayon tag ako pa'y na obispo pang dali ordinahan ako bali 20 ka mo. Di magpataka kay manupok man ang obispo giordinahan ing usa ka tawo nga wa masusi og tarong. Di ba example mga pila man ang kabuan. Di ba na itawag ban of ordination? Mga tulong na siguro naka simana basta og sa kaslunon pa tulo ka tawag, di ba? Ang pasabot na ng tawag gipahibaw na ang mga tao kay basin na ay depensa ning duha. Basin og kanang kasal ning usa pero ang tug-an nga ba? Nay mga babag ba aron nay makasulti. Nay makasulti nga nay babag na. O ikasado na atong taga Surigao man ano yan. Minzo man ana. Nga ba? Mare purpose mo po ng ban of ordination. Kay basin nay anak ni. Ansa kita tago ra. Igda mo ordinahan di na ro mabakwe. Ha? Bisa pa kay impierno na pariya di mabakwe. Mo ni nakakuyaw aning tulong ni kasakramento nga di mabakwe. Bunyag kumpirma o kana orden. Mo ni gitawag og kini tulo ka orders. Mo marka ni sa kalag. Niya ang tawag anang marka indelible mark. Mura na mubutar rin takal indemnes indelible mark. Ang nga nga mark is character. Character, dili na mapapas. Bisan pag ma-interno ka. Di pareha sa kasal nga ang makabugto kamatayon, di ba? Manang pwede maminyag lain o mabiyudo. Kining ordinasyon, kining bunyag kay bisa pag mamatay ka, imong kalag, naanay patik sa bunyag. Karakter, sa mga karakter of a Christian, nga ikaw Kristiyanos, naanay patik, gipatikan imong kalag sa ipagka-Kristiyanos. Maunang, sa impierno, ang impierno ang pagano o Kristiyanos, mas dakog silot ang Kristiyanos ng impierno. Ano man, kay mas dako man siya o daghan sa nadawat na grasya na makatabang niya, mamaluwas siya, pero binuang man di dako pog tulubagon. Matod pa sa Ginoo nga ang gihatagad daghan kay paninglag daghan man. Lucas 12:47-48. Ang gihatagad daghan paninglag daghan man na Ginoo gusto ta ko madato. Pasabot na gusto ka paninglag daghan. Oh, Ginoo gusto ta ko madato. Nangandoy ka nga maminaryo ka dako ano katulubagon na. Inoon na. Ha? Kista maganan yawa basta na Kristiyano sa impierno. Oh. Ya. O gamay ra po to ang gihatagan jutay paninglag jutay.
Mo na nga usa kay maibog ka sa daghan kita nga kabtangan sa imong silingan. Dako kadto mura kag nangandoy og dakong tulubagon og gusto ka nga pareha niya magabaw pa. Kana kung dako og kanang ranggo, gobyerno, simbahan, dako sa tugdanan, dako kung nagtulubagon. Kana kung daghan na ibawaan po. More knowledge. Delikado. Kita sa ipin. Naglok ta. Punta anang mga ay kanang badsaw kada kolako anang gawas gamay na tulubagon kay mo na ibawaan. Kita ay dako tulubagon. Santiago. Asa man isudlan ni game ato guman na Santiago 3:1 yung San Pablo, Santiago. Kita na magtutudlo hukman sa mas higpit na paghukom. Magtutudlo ba ta? Kaya mura ni kinibalumi, magtutudlo kami. Higpit na paghukom, madawat kami. Pagtawang sa niya balumi. Sabi na kay gablag ka, daghan kay kang estudyante. Kaya pila kay book, imong viewer, imong subscriber. Pila naman? Na daghan ka ng subscriber, malipay kay salamat 2,000 ang subscriber, daghan ang dako na nagtulubag ko na ano na matarong lugi ka walay na baluming walay, bantayan na to. Kini pong pagkapare o itani pare mordinahan na ka mag-isampol kita kapabadlong ka so di ka taga-parokya kanya panalitan, sukol sa kag-obispo, ako kag-violation, damo kay ministre, wa ko kay assign seminaryo, damo kay way opisina, i-assign na nimo. Mura kag pare, way oba, way obispo. Tabo ana parean. Ang metabo ana, dili na siya kamisa. Kapilya bawal, illegal, mortal sin. Misa kapila, mortal sin. Hadlok na yan, may faculty. Ang power, pero dili ma-exercise. Kaya niyo? The power is present, but the exercise of that power is bound by the bishop. Gamanan ni obispo. Ang tingog sa obispo at tingog sa Ginoo na. The voice of the bishop is the voice of God. Mo nang mo disobey ka sa obispo, mo ta na sige na. Kaya sayan ka, buta tayo, sayan ka kubon, di jud ka ganahan kubon kay ari jud ka sa buoy. Murang taro sa iyo, ano ka sa nga? Mapugos ka, tuman. Mga nakaroon, panalitan, itangtangan ka sa bispo o fakulte. So, meaning to say, ikaw makamisa nga. Pero kung magmisa ka, sikrito kag misa, iniglitok ni mo kini ang akong lawas. Kini ang kalis sa akong dugo. Ang panubino, mahimog yapong lawas o dugo ni Kristo. Valid na siya. Kaya tinuon makakapare, apan illegal. Kaya waman katagaig lisensya. Wakay faculty. Ang term na sa kanulo, illicit. Valid but illicit. Wala SSPX. Kana may SSPX kay sa misa sila na. Valid wala kay tinuon man ang kapare. Pero illicit kay wapan sila tagaig kanang gitawag og canonical status sa simbahan kay ang problema di man sila modawat sa Vatican II. Mo na kondisyon. So mo na ang pagkapari ay di mawa karon hasta ni kumpirma. Mo na kung panalitan orthodox ka. Nya kanang orthodox kay mga obispo man ang gawas adtong 1054 to 1054 naay mga obispo sa Constantinople, karon kay Istanbul, Turkey man. Ang obispo dito, nanay murag bingkil sa mga pare diri sa obispo diri sa Roma. Ano papa? Eh kining gawa naman mo naman sa ibang Katoliko. Naman tayo gitawag og way labot orthodox sa ato ara Katoliko. 23 karito. Kini kita mga Katoliko diri Pilipinas Latin Rite. Diya sa Latin Rite, daghan po na kanang Ambrosian Rite, daghan na mga unong sila nakabuok o pila na mga specific rites. Pikas, Eastern Rites, 22 na.
22 ka rights na. Syria, Coptic, Syro-Malabar, India, Syro-Malabar. Mga Katoliko, yapon na sila. Nganong lahi mo na sila? Sakop na tanan sa Santo Papa. Sa Latin Rite, tuon na sa paagi sa misa, ato misa Latin. Original ba? Ito, natay specific nga Rite. Kanto sa Pikas, ilang misa, Grigo, na Aramaic, na ay kanang Coptic, sa Egypt na. So, lahi-lahi. Karon, gawas aning Eastern Rite, kay mga Katolik man sila sa Eastern Catholics, kita Latin Catholics, under tanan sa Papa. Gawas sa Eastern Rite, na ay nabuwag na to, mao nang Eastern Orthodox. Kanang Eastern Orthodox, Greek Orthodox, mga obispo na nga sakop sa una sa Santo Papa, pero nirebilde sa Santo Papa. Ang rason kay di sila mudawat nga ang Espiritu Santo nagagikan sa usab sa anak. Di ba sa credo na to? Nagagikan siya sa amahan o sa anak. Dungan sa amahan o sa anak. Sa Council of Nicaea kay wa mo gunabutangi og sa anak, tama ra sa og sa amahan. Unya gisumpayan na sa mga obispo sa Spain atong mga tuig 500 og sa anak. Ang Latin na filioque. Filioque. Ang rason tungod kay usa ra man ang amahan ug ang anak. So kung ang Espiritu Santo gikan sa amahan, gikan usab siya sa anak. Unya kay wa man musubot ang mga Orthodox, di pa sa tawag Orthodox, mga Eastern, mga Greek bishops kana. Di musubot. So bingkel na. Gawas ato, daghang politika na hitabo. Dihay professor sa seminaryo sa Istanbul, kanang Constantinople, usod sa usa ka semana, laigo kami hangin Domingo, pasulod Domingo, patriarch na ka. Gidali-dali o pang-ordinar kay may kasabot, mga emperador, umataw kini atong himuong patriarch. Wa mo dawat ang Santo Papa, kuyawa ko na sa miyayong Domingo, laigo, o na karon na patriarch na, kadagkong. Although tinuod sa patriarch, igiordinahan, pero grabe na po ng politika ha. Wa mo approve ang Santo Papa. Nasuko man to si Fusios to. Nasuko ka Brian kay professor di gipangitaan di galista unong kasayo kuno sa atoa. Unong kasayo. Hantod nga may gipakalat nito, naglagom na sila nato. Karon kay napatuo man sila nga kay lahi lagi tag misa kay atong pan ng Mustiyas kay wa may patubo, di ba? Nanipis. Ila kay na may patubo. Ang Eastern Catholics so may patubo bali magyapon na. Bisag ko nga nagpatubo ng atong Mustiyas, ini consecrate mahimo gyapon ang lawas ni Kristo. Pero di ta pwede ang pare nato dire di pwede mo consecrate o nay patubo. Mahimo ng lawas ni Kristo pero illicit, illegal kay Latin Rite na ta. Ang gisugos, ang balaw sa Latin Rite kay wa may patubo. Ila na ay patubo ila. Karon napatuo man si Fusios na ang mga kay yung mga si Fusios, kining mga Latin Rite Catholics invalid ilang misa. Kay ang pan ilang gigamit wa may patubo. Unya kanang way patubo kay kinumpya man nila sa mga Hudiyo. Nya kanang mga Hudiyo mo ni kapalangsang ni Kristo. Di ta mosulod ana. Putan na to patubo. Ya kanang mga Eastern Catholics, umungutana mo kanang ilang misa na ba na kanang kisa may gauna na yung patubo. Apostoles yung may gauna na. Sila San Andres, ang katubo na simbahan sa mga tinupon kanang gilingkuran karon ni Bartolomeo. San Andres mga apostol, mga apostoles may katubo na. So lahi ang tradisyon na napasa nila dito, mga disiplina maning lahi-lahi. Pero maurang doktrina ha. Karon pagka daghang lales nasuko ang patriarch sa Constantinople, ang mga hostiyas na consecrate sa mga pare Latin, kaya magikatag sa karsada rito sa Istanbul. So dakong sacrilege. Pagkabalita sa Santo Papa sa Roma, nagkama sa Papal Bull, ipadala niya sa kardinal, nag-excommunicate niya ang patriarch sa Constantinople, si Michael Cerularius. Pag-abot sa Cardinal Humbert, gamisa na si Cerularius, kinadako ang simbahan sa dako pa sa St. Peter's Basilica. Kung saan na simbahan na, ito karoon na ang nasa Istanbul, Hagia Sophia.
Pero kadakong di malas kay hino ng muskiron. Kay gilingkuran naman sa mga turong ko Muslim. Gigabangan mo sila kay daghang istorya ni ano gigabangan na. Marami mo muski. Gamisa si Sir Olarios. Kamulong misa kay gihapak sa kardinal pag undangin na kay excommunicated ka na. Nasuko si Sir Olarios. Pagkasuko ni Sir Olarios, gamma po siya bulo of excommunication. Batok sa Santo Papa sa Roma. Gi-excommunicate niya sa Santo Papa. Oh, suko siya. Dito nabuak ang simbahan. East o west nabuak. Mga nahatod ka rin, wala muli eh. Buwag ikapuntan. Listen mo. Pag-abot, pagka 1964, anniversary, ilan to ka years, si Pope Paul VI, Saint Paul VI o si Athenagoras, Patriarch sa Constantinople, tagbo sila sa Jerusalem, unya giilang gi-lift ang excommunication atong duha. Ang excommunication sa Pope